Chapter 45. Muli akong napahikbit. Lalo ko lang namiss ang mga magulang ko at mga kapatid. Titutuperin mo naman ang sinabi mo, di ba? Babalik mo ko sa kanila. Pakakawalan mo ko. Oo, may isa akong salita, Daisy. Tumigil na ako sa paghikbi at sumangot. Pinunasan ko ng kamay ang luha sa aking pisngi. Sige na, tapusin mo na ang pagkain mo. Bumalik na ako sa kutsan at kinuha ang plato. Tuluyan nang lumabas si Paco at nilak ang pinto. Kahit nawalan na ng ganang kumain ay pinilit ko pa rin. Kailangan kong magpalakas. Uuwi pa ako sa amin. Malalim na ang gabi pero gising na gising pa rin ang diwa ko. Hindi ako makatulog. Naiisip ko ang mga magulang ko at ang mga kapatid ko. Lalo ko silang namimiss ngayon mula nang makausap ko sila kanina. Kulang ang 1 minuto na nakausap ko sila. Gusto ko rin silang makita at may akap. Tumagilid ako ng higa at tinaas ang kumot hanggang sa dibdib. Muling pamatak ang luha ko at nilukob na naman ako ng matinding lungkot. Ngunit natigilan ako nang biglang dumilim sa loob ng kwarto. Tila umurong din ang luha ko dahil hindi ako sanay sa dilim. Bumalikwas ako ng bangon. Anong nangyari? Brown out. Umalis ako sa kama at tumayo. Tinungo ko ang direksyon ng pinto at kumatok doon. Anong nangyayari? Bakit walang ilaw? Tanong ko sa malakas na boses habang panay ang katok. Pero walang nagbubukas sa akin ng pinto. May naririnig akong mga boses sa labas at mga yabag ng paa. Hoy! Buksan nyo ta! Walang ilaw! Sigaw ko na at kinakalampag ang pinto. Pinahihit-pihit ko rin ang doorknob ng pinto. Nilulakuban na ng kaba at takot ang dibdib ko dahil sa dilim. Ayoko sa madilim na lugar. Natatakot ako at parang hindi ako makahinga. Paco, Kulas, ilabas nyo ko dito. Ayoko sa dilim. Sigaw kong muli sabay kalampag ng pinto. Natigilan ako ng makarinig ng mga putok kasabay ng mga sigawan sa labas. Ano yun? Putok ba ng baril yun? Lalong kumabog sa kaba ang dibdib ko lalo pa nang marinig ko ang malaking boses ni Paco na galit na parang may kaaway. Napatikip na ako ng tenga ng makarinig muli ng sunod-sunod na putok ng baril. Napasandal ako sa pader at napaupo. Parang malapit lang sa akin ang mga putok ng baril at natatakot akong matamaan nun. Ayoko pang mamatay. Uuwi pa ako sa amin. Narinig kong biglang bumukas ang pinto. Daisy, tumayo ako. Paco, nandito ako. Naaninag ko ang balto niya. Hinawakan niya ang braso ko. Halika kanal, teka, saan tayo pupunta? Aalis na tayo dito. Pero may mga putok ng baril. Kaya nga aalis na tayo dito. Halika na. Hinayla na niya ako palabas ng kwarto. Wala na akong nagawa kundi sumunod sa kanya. Natatakot din akong mahiwalay sa kanya dahil pakiramdam ko ay safe ako kapag kasama ko siya. Lalo pa at madilim sa buong kabahayan, mabilis kaming bumaba ng hagdan at himalang hindi man lang ako namali ng tapak. Ay! Tili ko ng makarinig muli ng sunod-sunod na putok. Damaykit ako kay Paco at napahawak ng mahigpit sa kanyang braso. Boss, kami na ang bahala dito. Umalis na kayo. Dinig kong sabi ni Obet. Malutong na nagmura si Paco. Mag-iingat kayo at sumunod kayo agad sa akin ni Kulas. Mariing wika ni Paco. Yes boss. Halika ka na, Daisy. Hinayla ako ni Paco sa may kusina at lumabas kami sa isang pinto. Sumalubong sa akin ang malamig na hanging panggabi at ang kadiliman. Halos patakbo naming sinuong ni Paco ang masukal na damuhan habang mahigpit ang hawak niya sa aking kamay. Napapangiwi naman ako dahil sumasakit na ang paa ko dahil sa mga batong natatapakan. Saan ba talaga tayo pupunta, Paco? Sa malayo, tipid na sagot niya. Sino ba yung mga bumabaril? Mga pulis ba yun? Nahanap na nila tayo. Hindi sila mga pulis. Mga tauhan sila ng uncle ko kaya kailangan na nating makalayo. Bilasan mo pa ang takbo. Heto na nga o. Daing ko at napahinto sa pagtakbo nang may matapakan akong matalim na bagay. Inangat ko ang paa at naramdaman kong may umagos na dugo doon. Anong nangyari? May natapakan akong matalim. Basag na bote yata. Tuldok panipit. Nakangiwing sabi ko. Unti-unti ko nang nararamdaman ang kirot. Mura niya at napasinghap ako nang bigla niya akong kargahin. Napayakap naman ako sa batok niya. Makalipas ang ilang minutong lakaran mula sa kasukalan ay lumabas kami sa daan na hindi sementado.
May nakita akong isang sasakyan at malalaki ang hakbang na lumapit doon si Paco habang buhat pa rin ako. Binuksan niya ang pinto at pinasok ako sa front passenger seat sabay sarado ng pinto. Umikot naman siya at sumakay sa driver seat. Mabilis ang bawat kilos niya. Siya na ang nagkabit ng seatbelt ko bago niya binuhay ang makina at pinasibad ng mabilis ang sasakyan palayo sa lugar. Sa gitna ng biyahe ay tiningnan ko ang sugat sa paa ko. Napangiwi ako nang makita ang dugo. Punatin mo ang dulo ng bestida mo at taulian mo muna para kahit papaano ay mampat ang dugo. Mamaya na natin gamutin yan. Utos sa akin ni Paco. Sinunod ko naman siya. Pilit kong pinunit ang dulo ng bestida at nang makakuha ng kapirasong tela ay tinalian ko ang paa ko. Matulog ka muna. Mahaba-haba ang biyahe natin. Aniya. Lumingon ako sa kanya. Papaano pala sila Kulas at Obet? Yung iba mong mga tauhan. Yumigting ang panga niya at nagsalubong ang kilay. Susunod sila sa atin. Hindi na ako nagtanong pa dahil mukhang wala siya sa mood. Sinubukan ko na lang ang sinabi niyang matulog muna ako. Pero hindi ko naman magawa dahil nawiwindang pa rin ang isip ko sa nangyari kanina. Akala ko ay sa pelikula lang nangyayari ang ganung bagay. Sa totoong buhay din pala. Makalipas ang 30 minutes ay hininto ni Paco ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bakit? Tanong ko. Bibili lang ako ng panlinis dyan sa sugat mo. Aniya at bumaba na ng sasakyan. Naiwan naman ako sa loob at sinundan siya ng tingin na patungo sa isang bukas na botika. Napabuntong hininga ako at pinakiramdaman ang paa kong may sugat. Mukhang tumigil na sa pagdugo pero kumikirot pa rin. Wala pang 5 minutes ay nakabalik na si Paco at may dalang puting supot at 2 bote ng tubig. Akin na yang paa mo. Tinaas ko naman ang kanang paa ko na may sugat. Ay patong mo dito. Utos niya at tinapik ang hita niya. Ipinatong ko naman doon ang paa. Tinanggal niya ang telang itinali ko at tiningnan ang sugat ko. Tila naman may kuryenteng dumaloy sa aking mga ugat nang hawakan pa niya ang paa ko at tumawid yun sa puso ko na ikinabilas ng tibok nito. Kinagat ko ang labi at matamang pinapanood ang kanyang ginagawa. Kinuha niya ang maliit na trash can at tinapat doon ang paa ko at hinugasan yun ng tubig. Bahagya pa akong napangiwi ng muling samigid ang kirot. Pagkatapos ay dinampi-dampihan niya ng bulak na may betadine ang sugat ko sa kanya yun nilagyan ng gasa at maskang tape. Hihinto tayo mamaya sa madadaanan nating hospital para mabigyan ka ng anti-tetanus. Sa ngayon ay paunang lunas muna yang ginawa. Tipid akong ngumiti sa kanya at inalis ko na ang paa ko sa hita niya. Salamat Paco, sabi ko. Tumingin siya sa akin. Huwag kang magpasalamat. Kasalanan ko kung bakit ka nasugatan. Muli niyang binuhay ang makina at manonyebra na ang sasakyan. Muli naming tinahak ang kahabaan ng kalsada. Hindi ko naman siya inistorbo pa dahil mukhang malalim ang iniisip niya. Yun nga lang ang puso ko naman ang naliligalig. Kanina pa mabilis ang tibok nito mula nang kargahin niya ako sa kasukalan. Hindi na ito dahil sa takot o kaba, kundi dahil sa excitement dahil kasama ko siya. Humugot ako ng malalim na hininga at ipinilig-pilig ang ulo. Iba na itong nararamdaman ko kay Paco. Hindi na nga ito takot pero parang nagkakagusto na ako sa kanya. Nag-init ang pisngi ko sa pumasok sa isip ko. Impossible. Bakit ako magkakagusto sa lalaking kumidnap sa akin? Sa lalaking nilalayo ako sa pamilya ko. Erase Daisy. Hindi ka pwedeng magkagusto sa girang na yan. Kidnapper yan. Kahit na mabait siya at hindi kanya sinasaktan ay kidnapper pa rin yan, ayos ka lang. Natigilan ako at lumingon kay Paco. Nakakunot ang kanyang noo. Ha! Ang sabi ko kung okay ka lang. Kanina ka pa iling ng iling. Muling nag-init ang mukha ko sa sinabi niya. Nahuli pa pala niya ako. Nakakahiya. Oo, ayos lang ako. Medyo, makatilang ang tenga ko. Palusot ko at kunwaring kinarnet ang likod ng tenga. Hindi na siya nagsalita pa at tinuon ang tingin sa kalsada. Mariin ko na lang na kinagat ang labi at tumingin sa labas ng bintana. Parang gusto kong taktukan ang sarili. Kung ano-ano kasi ang iniisip ko. Pilit kong winaksi sa isip ang tungkol sa revelasyon ng damdamin ko kay Paco. Nag-focus na lang ako sa mga nakikita ko sa labas ng bintana. May nadadaanan kaming malawak na bukid at mga puno. Meron ding mga tindahan na sarado at ilang mga bahay. Mukhang nasa isang probinsya kami. At kung anong probinsya ay hindi ko alam.
Makalipas muli ang kalahating oras pumasok kami sa vicinity ng isang private hospital. Binuksan ni Paco ang pinto sa front passenger set. Akmang bababa ako pero muli na naman niya akong kinarga. Napayakap akong muli sa batok niya. Isang dangkal na lang ang layo ng mukha namin sa isa't isa. At heto na naman ang puso kung halos doble na ang pagtibok. Pwede mo naman akong ibaba, Paco. Maglalakad na lang ako. Nauutol pang sambit ko. Hindi pwede. May sugat ang paa mo. Aniya at pumasok na sa entrance ng hospital. Sinalubong naman kami ng isang staff na may tulak-tulak na wheelchair. Inupo naman ako doon ni Paco at sinabi niya sa staff ang sugat ko sa paa. Agad naman akong idiniretso sa emergency room at nakasunod sa akin si Paco. Inasikaso ako ng doktor na agad akong binigyan ng anti-tetanus habang ang isang nurse ay nilinisan muli ang sugat ko. Nakabantay naman sa tabi ko si Paco habang nakahalukip-kap. Pagkabigay ng doktor ng Race 8 ng gamot na linuman ko ay umalis na rin kami agad ni Paco. Sa labas ng botika na lang daw niya bibilhin ang mga gamot. Heto ang gamot mo, inumin mo na, ani Paco at binigay sa akin ang 2 capsule ng gamot. Kinuha ko naman yun at isa-isang ininom. Matulog ka na. Gigisingan na lang kita kapag nakarating na tayo sa lugar na pupuntahan natin. Wika ni Marcus at muling pinaandar ang sasakyan. Pero paano ka? Huwag mo na akong alalahanin. Kaya ko ang sarili ko. Ikaw ang may sugat kaya kailangan mong magpahinga. Bumantong hininga ko at ngumuso. Hindi na ako nakipagtalo pa dahil nakakaramdam na rin ako ng antok. Hinaga ko ang upuan para komportable akong makatulog. Pinag-cross ko rin ang 2 kong braso sa dibdib dahil medyo giniginaw ako sa buga ng aircon. Pinaikit ko na ang mga mata. Ngunit ilang sandali pa lang ang nakakalipas ay napadilat ako nang maramdaman ang bagay na lamapat sa katawan. Isang kulay brown na leather jacket. Lumingon ako kay Paco. Nakita kong nakasuot na lang siya ng gray t-shirt. Lumingon siya sa akin. Para hindi ka ginawin. Tila may kumiliti sa puso ko sa kanyang sinabi. Para sa isang kidnapper ay sobrang caring niya para sa bihag niya. Kaya papaano ko pipigilan ang sarili ko na hindi magkagusto sa kanya. Salamat. Tipid lang siyang ngumiti sa akin at binalik na ang tingin sa kalsada. Sige na matulog ka na. Napangiti na rin ako at inayos ko na ang jacket sa aking katawan. Hindi na ako nakaramdam ng ginaw dahil sa jacket niyang malaki. Mainit-init pa yon at mabango pa. Amoy Paco. Lumingon akong muli kay Paco at paimpol siyang pinagmasdan. Pero umagaw sa pansin ko ang kanyang malaking braso na tadtad ng tato. Ayoko sa lalaking may tato dahil parang maruming tingnan. Pero mag-iiba na yata ang pananaw ko dahil kay Paco. Bagay kasi sa kanya ang tato. Nakadagdag lalo sa apil. Parang lalo siyang gumugwapo. Mabilis kong pinaikit ang mata nang lumingon siya sa akin. Matulog ka na Daisy. Mag-alas 3 na ng umaga. Tulog na ako. Sagot ko pero agad kong kinagat ang labi. Turnawa naman siya na ikinainit ng mukha ko. Damilat ako at umayos ng higa. Ikaw kasi, patulog na ako kinausap mo pa ako. Palusot ko pa para may salba ang sarili sa kahihiyan. Oo na sige na, tulog ka na. Muli kong ipinikit ang mga mata at binaling na lang sa kabilang side ang mukha para hindi ako matuksong tingnan siyang muli. Naalimpungatan ako at nag-inat. Dinilat ko ang mga mata at napagtanto kong nasa biyahe pa rin kami ni Paco. Bumangon ako at sumilip sa labas. Nag-uumpisa ng magliwanag. Anong oras na? Tanong ko kay Paco sa paos na boses. 5:00 na. Wala pa ba tayo sa pupuntahan natin? Lumingon siya sa akin. Malapit na. Mga 20 minutes drive na lang. Okay, parang ang layo-layo na nang narating natin Sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Halos puro bukid, palayan at mga puno ang nadidaanan namin at manggilan-ngilan na bahay. Saang lugar ba kasi tayo pupunta? Tanong ko pa. Hindi mo nga pwedeng malaman. Napanguso na lang ako. Inayos ko na ang upuan at tanaw na lang ako sa labas habang humihikab. Matulog ka pa. Nakatulog na ako. Ikaw nga wala pang tulog, Hindi pa ako inaantok. Lumingon ako sa kanya. Mukhang hindi pa nga naman siya inaantok. Bakit? Nag-iwas ako ng tingin at binalik ang mata sa bintana. Wala. Kamusta ang sugat sa paa mo? Kumikirot pa ba? Pinakiramdaman ko ang paa ko. Hindi na. Mamaya lilinisin pa ulit natin yan.
Okay, hindi na ako nagsalita at tumingin lang sa labas. Unti-unti nang nagpapakita ang langit. Pwede bang ibaba ang bintana? Palam ko kay Paco. Tumango naman siya. Binaba ko naman ang bintana at sumalubong sa akin ang malamig na hangin pang umaga. Preskong presko yun at kay sarap lang hapin. Parang tinatangay nun ang bigat na dala-dala ko sa aking dibdib. Ang sarap ng hangin. Ang lamig. Sambit ko. Ganito talaga ang hangin sa probinsya. Hindi kagaya sa Manila. Turan ni Paco. Tumango-tango naman ako bilang pagsang-ayon habang sinusuot ko ang jacket niya. Ibang-iba naman talaga ang hangin sa probinsya kesa sa Manila. Maalinsangan ang hangin sa Manila at amoy usok pa. Hindi gaya ng hangin sa probinsya. Malamig, presko at amoy dahon at damo. Lalo na sa umaga. Naalala ko bigla ang probinsya ni Lola Feli sa Pangasinan. Ilang beses na rin akong nakapunta doon kapag nagbabakasyon kami. Mapuno din doon at presko ang hangin. Malapit pa sa dagat. Nasa Pangasinan ba tayo? Tanong ko kay Paco. Tumaas ang sulok ng labi niya. Wala. Nasa ang parte ba tayo ng Pilipinas? Nasa parteng Luzon pa naman tayo di ba? Anong region? Tumaas ang kilay niya. Walang clue. Umi-NGOs ako. Dahil, maya-maya ay hininto niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Bakit? Hindi niya ako sinagot at may kinuha siyang itim na tela sa compartment. Tatakpan ko ang mata mo. Bakit pa? Para hindi mo makita kung nasaang lugar tayo. Kailangan pa ba? Naging seryoso ang mukha niya. Oo, para makasiguro ako. Bamantong hininga ako. Oo nga pala. Bihag pala niya ako. Muntik ko nang makalimutan. Akala ko nasa bakasyon lang kaming dalawa. Sige na nga. Lumapit siya sa akin at tinakpan na ng itim na tela ang mata ko. Sandali lang ito. Anas niya. Nag-init ang mukha ko dahil tumama ang mainit niyang hininga sa aking tenga at leeg na nagpatayo ng mga balahibo ko doon. Idagdag pa ang mainit na singaw ng kanyang katawan na dama ko kahit may suot pa akong jacket. Naramdaman kong lumayo na si Paco at muling umusad ang sasakyan sa kalsada. Mukhang sinarado na rin niya ang bintana dahil hindi ko naramdam ang malamig na simoy ng hangin sa labas. Wala naman akong imak habang ang puso ko ay nag-uumpisa na namang magwala. Parang habang lumilipas ang mga oras na magkasama kami ay nag-iiba na talaga ang direksyon ng tibok ng puso ko. Makalipas ang ilang minuto ay naramdaman kong malubak na ang dinadaanan namin. Maya-maya ay huminto na ang sasakyan. Nandito na tayo. Sabi niya. Pwede ko nang tanggalin ang blindfold? Tanong ko. Hindi siya sumagot pero naramdaman kong tinatanggal niya sa pagkakabuhol ang blindfold at inalis niya yon. Dinilat ko ang mata at muli kong binaba ang bintana. Tumambad sa akin ang isang bahay na 2 palapag na yari sa kahoy. Maraming halaman sa paligid nun. Lumang style ang bahay na sa mga probinsya na lang yata makikita. Kapis pa ang bintana. Unang bumaba si Paco at umikot siya sa gawi ko at siya ang nagbukas ng pinto. Akmang bababa na ako pero bigla na naman niya akong binuhat na ikinasinghap ko. Nagregodon ding muli ang dibdib ko. Binaba niya ako sa porch ng lumang bahay. Mamaya ipapabili kita ng tsinelas. Aniya at tiningnan ng pa ako. Akmang magsasalita ako pero biglang may lumapit na isang matandang lalaki sa amin. Magandang umaga, Sir Paco. Kanina ko pa kayo hinihintay. Nakangiting bati ng matanda. Magandang umaga din ho, Mang Nitoy. Pasensya na ho at inumaga na kami ng dating. Ganting bati ni Paco. Kay tagal na rin nating hindi nagkita, Sir Paco. Mabuti naman at naisipan yung pumarito sa aking probinsya. Wika ng matandang lalaki at tumingin sa akin sabay ngiti. Teka, siya na ba ang asawa mo? Napasinghap ako sa sinabi ng matanda. Hinawakan naman ni Paco ang kamay ko at pinisil. Oho, Mang Nitoy. Siya ho si Daisy, ang asawa ko. Namilog ang mata ko at napasinghap ng malakas sa sinabi ni Paco. Tila din ilaan ng apoy ang aking mukha sa init nito. Anong naputol ang sasabihin ko nang muling pisilin ni Paco ang kamay ko at nilingan niya ako. Magpapanggap tayong mag-asawa. Pasimpleng bulong niya sa akin na lalong ikinainit ng aking mukha. Naku, napakagandang babae naman pala nitong napangasawa mo at mukhang bata pa. Ako si Nitoy, ma'am. Dati akong trabahador sa hasyenda nila Sir Paco. Hindi ako agad nakapagsalita at tumingin kay Paco. Nawiwindang pa ako sa mga sinasabi nila ng matanda. Pinisil na naman niya ang kamay ko.
Burmaling ako sa matanda na nakatingin pa rin sa akin habang nakangiti. Doon ko napansin ang kamay niyang nakalahad sa aking harapan. Tumikim naman ako at tinanggap ang kamay ng matanda. "Di Daisy po, Mang Nitoy." Sabi ko. "Ikinagagalak ko kayong makilala, ma'am. Welcome po sa probinsya ng Isabela." Magiliw na wika ni Mang Nitoy. Umawang ang labi ko. "Amang Nitoy." Lumanjin ako kay Paco na mukhang may gustong sabihin kay Mang Nitoy. "Nandito tayo sa Isabela." "Oo, Ma'am Daisy. Hindi mo ba alam?" Tanong ni Mang Nitoy sa akin at tumingin kay Paco. "Hindi po." Sabi ko. "Surpresa ko po ito sa kanya, Mang Nitoy." Sabi ni Paco na ikinaawang muli ng labi ko. "Ah, kaya naman pala. Nako, napakaganda dito sa aming probinsya, Ma'am Daisy, presko pa ang hangin." Turan ni Mang Nitoy. Oo nga po, Mang Nitoy." Sabi ko at pilit nang umiti sa matanda. Nilinggan ko si Paco. Tumingin naman siya sa akin. Tinaasan ko siya ng kilay. Ang galing niyang gumawa ng kwento. Pasok na kayo sa loob." Nilinisan ko na itong bahay. Ani Mang Nitoy at binuksan ang pinto ng bahay. Naunang pumasok si Paco at sumunod na rin ako dahil hawak niya ang kamay ko. Nilaybot ko naman ang tingin sa loob ng bahay. Yari din sa kahoy ang halos lahat ng gamit dito sa loob. Ang iba ay halatang mga antigo na. Malinis ang loob ng bahay at malamig pa ang sementong sahig na kulay pula. Hindi naman ito kalakihan at tamang-tama lang. May sala, karugtong ang komedor at kusina. Meron ding isang pinto na mukhang kwarto at hagdan na paakyat sa ikalawang palapag. "Nako, bakit wala kang sapin sa paa, Ma'am Daisy? At bakit ka may benda? May sugat ka sa paa?" Sunod-sunod na tanong ni Mang Nitoy. Natigilan naman ako at tumingin kay Paco. Sa tingin ko ay siya ang dapat na sumagot. "Mahaba hong istorya, Mang Nitoy. Ikukwento ko sa inyo ang buong detalye mamaya." Ani Paco. "Huwag mong sabihin na, hinahabol kayo ni Sir Horatio." Tumiimbagang si Paco. "Ganon na nga ho." "Nako, hindi talaga siya titigil hanggat hindi ka napapatay. Huwag kang mag-alala. Ligtas na ligtas kayong mag-asawa dito. O siya, mamaya na natin pag-usapan yan. Halina na muna kayo sa kusina. Ipaghahanda ko kayo ng kape." Wika ni Mang Nitoy at tumungo siya sa kusina. Sumunod naman kami ni Paco. Hawak-hawak pa rin niya ang kamay ko at tila wala siyang balak na bitiwan yun. Pagdating sa komedor ay pinaghilapan niya ako ng upuan. Si Mang Nitoy naman ay naging abala na sa kusina habang dumadaldal. Dati pala siyang tauhan sa hasyenda nila Paco. Katie wala siya sa sabungan. Pero nagretiro at umuwi dito sa Isabela dahil nagkasakit ang asawa na kalaunan ay namayapa din. Hindi na rin siya bumalik sa hasyenda dahil hindi na siya pinayagan ng mga anak dahil matanda na. Nanatili na lang siya dito sa probinsya at nagtatanim. Siya rin ang caretaker nitong bahay na pag-aari ng kamag-anak nilang nasa Amerika na. Noon pa man ay iba na talaga ang pakiramdam ko kay Sir Horatio. Unang kita ko pa lang sa kanya ay wala na akong tiwala. Ganid siya sa pera, tuso at sinungaling pa. Kaya nga hindi rin sila nagkakasundo noon ng papa mo. At maling pagkakamali ho na nagtiwala ako sa kanya. Saad ni Paco at humigop ng kape. Kaya nga nag-alala ako sa pagiging malapit mo noon sa kanya. Pero sino ba naman ako para manggialam? Katie, wala lang ako sa sabungan. Pero nangyari na ang lahat. Sana lang ay mapatunayan na nawala kang kasalanan sa pagkamatay ng papa mo. Na hindi ikaw ang pumatay sa kanya. Sana ay malinis na ang pangalan mo, Sir Paco. Sana nga ho, Mang Nitoy. Matama naman akong nakikinig sa dalawa habang humihigop din ako ng kape at kumakain ng pandesal na mainit-init pa. Tuldok. Marami akong nalalaman tungkol sa buhay ni Paco dahil sa kadaldalan ni Mang Nitoy. Halatang close silang dalawa. Teka, alam na ba nitong asawa mo ang tungkol sa buhay mo? Tanong ni Mang Nitoy at tumingin sa akin. Napatingin na rin sa akin si Paco. Oho, alam ho niya. Tugon niya. Pilit naman akong ngumiti kay Mang Nitoy. Nako, mabuti naman at hindi kanya nahusgahan. Ma'am Daisy, ako na ang nagsasabi sa'yo. Mabait yan si Sir Paco, mukha lang barumbado. Pero, may pagkabarambado din minsan kapag natatapakan siya at winawalang hiya. Gaya ng Uncle Horatio niya. Pero ginagarantiya ko sa'yo na mabait talaga yan. Hindi modemo at galante pa. Saad pa ni Mang Nitoy.
Tumaas naman ang kilay ko. Talaga po? Pasarkastikong tanong ko. Matiim namang tumingin sa akin si Paco. Abay oo bakit, hindi ba mabait sa'yo si Sir Paco? Ngumuso ako at tumingin kay Paco. Mabait naman po. Tumaas ang sulok ng labi niya na ikinainit ng pisngi ko. Mabait naman talaga siya, nagigipit lang sa sitwasyon. Siya nga pala, nalinis ko na ang magiging kwarto niyong mag-asawa sa taas. Bagong palet ang cover kama at punda pati na rin ang kumot. Yung pinakamalaking kwarto ang inyo sa bandang kanan pag-akyat niyo ng hagdan. Napaawang ang labi ko sa sinabi ni Mang Nitoy kasabay ng pagbilis ng tibok ng puso ko. Tumingin ako kay Paco. Kay kwarto nating dalawa. Magkasama tayo sa iisang kwarto. Tanong ko kay Paco. Mag-asawa tayo di ba? Mahinang sabi niya at matiim na tumingin sa akin. Pero ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. Napalunok ako. Tila doble na ang pagpintig ng puso ko. Kung ganon ay hindi lang pala bihag ang role ko ngayon kundi asawa din niya. Ayos Mang Nitoy, pwede ho bang makahingi ng pabor sa inyo? Ano yun, Sir Paco? Baka may gamit ho kayong tsinelas na pambabae para sa asawa ko at sa kadamit. Muling nag-init ang pisngi ko nang banggitin ni Paco ang salitang asawa ko. Parang feel na feel pa niya ang pagkakasabi nun. O ako lang. Abay walang problema tungkol sa bagay na yan. Maibibigay ko ang hiling mo, Sir Paco. Tamang-tama may mga lumang tsinelas at mga damit ang isa kong anak na babae na hindi na ginagamit. Mamaya ay kukunin ko. Salamat ho, Mang Nitoy. At saka baka ho pwedeng pabili na rin kami ng pagkain namin. Dagdag pa ni Marcus at dinukot ang wallet sa bulsa. Humugot siya ng 5,000 at inabot yon kay Mang Nitoy. Nako, napakalaki namin ito. Ano bang pagkain ang bibilhin ko para sa inyo? Kayo na ho ang bahala Mang Nitoy. O sige, maiwan ko na muna kayong mag-asawa dito. Ako'y lalarga na sa palengke habang maaga pa. Para may maabyutin pa akong sariwang isda at karne. Sige ho, Mang Nitoy. Lumabas na ng bahay si Mang Nitoy at naiwan lang kaming dalawa ni Paco. Bakit sinabi mong mag-asawa tayo kay Mang Nitoy? Kompronto ko kay Paco. Sinabi ko naman sa'yo na magpapanggap tayo. Umusli ang labi ko. Bakit kailangan pa nating magpanggap? Bakit hindi mo nalang sinabi na bihag mo ko? Dahil mas safe kung ang alam niya ay mag-asawa tayo kesa bihag kita. Nang haba lalo ang nguso ko. Pero maya-maya ay sarkastiko ko siyang inisihan. May pa-blindfold ka pa kanina para hindi ko malaman kung nasaang lugar tayo, sinabi naman ni Mang Nitoy. Nandito pala tayo sa Isabela. Sobrang layo, halos dulo na ito ng Luzon, Mariing naglapat ang labi niya at napabuntong hininga. Mukhang di niya na-briefing si Mang Nitoy. Sa kabilang banda, pabor din sa akin na magpanggap kami bilang mag-asawa. Dahil ibig sabihin lang nun ay hindi na niya ako pwedeng ikulong ulit sa kwarto dahil magtataka si Mang Nitoy. Napangiti ako nang maisip ang bagay na yon. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Tanong ni Paco. Tumingin ako sa kanya. Nakataas ang kilay niya habang matiim ang tingin sa akin. Di ba sabi mo, magpapanggap tayong mag-asawa? So, hindi mo na ako pwedeng ikulong sa kwarto dahil magtataka si Mang Nitoy kapag ginawa mo yon. Nakangisi nang sabi ko. Ngumisi din siya. Kaya pala ngiting-ngiti ka. Oo, saka ayoko nang makulong sa isang kwarto no. Gaya ng ginawa mo sa akin doon sa unang bahay. 4 na sulok lang ng kwarto ang nakikita ko tapos nakakandado pa ang mga bintana. Maghapon akong nakatanga doon at walang makausap. Malapit na nga akong mabaliw doon. Parang may trauma na tuloy akong pumasok sa mga kwarto. Himutok ko. Hindi naman siya nakakibo at nakatingin lang sa akin. Ngunit nakikita ko naman sa kanyang mga mata na parang nagigilty siya. I'm sorry ako naman ang hindi nakakibo at nakatingin lang din sa kanya. Bilang magpapanggap tayong mag-asawa ay hindi na kita ikukulong sa kwarto. Pero lagi na tayong magkasama. Kung nasaan ako, nandun ka. Para hindi mo ko matakasan. Ayos lang. Mas okay na yun kesa ikulong mo ko sa kwarto. Pagtitsaga na lang kitang laging kasama. Sabi ko sabay ingos. Tumaas naman ang kilay niya at parang naaamus na tiningnan ako. Tumalikod naman ako at kunwaring tumingin-tingin sa paligid ng bahay. Pero ang totoo ay may kakaiba akong nararamdaman. Parang kinikiliti ang puso ko dahil lagi na kaming magkakasama.
Saan man siya magpunta ay nandun ako. Halika ka sa itaas. Tingnan natin ang kwarto. Antag niya sa akin. Lumapit naman ako sa kanya at pinona na niya akong umakyat sa hagdan. Sumunod naman siya. Pagdating sa ikalawang palapag ay 3 pinto ang nakita ko doon. Isa sa bandang kanan at 2 sa bandang kaliwa. Meron pang open space doon na maliit na receiving area. May sofang gawa sa kahoy at center table. Dito ang kwarto natin. Ani pa ko at nilapitan ang pintong nasa bandang kanan. Binuksan niya yun. Lumapit naman ako at pumasok sa magiging kwarto naming 2. Malinis ang buong kwarto at medyo malaki. Fresco din kahit sarado pa ang kapis na bintana at walang electric fan. Masarap pa sa paa ang sahig na kahoy. Double size ang kama pero sa laki ni Paco ay mukhang hindi kami kakasya. Ginapangan ako ng init mula paakyat sa mukha sa huling pumasok sa isip. Bilang nagpapanggap kaming mag-asawa ibig sabihin ay matutulog kami sa iisang kwarto at magkatabing maihiga sa iisang kama. Napalunok ako at parang bigla akong nervyos. Sa lapag ako maihiga ikaw sa kama. Turan ni Paco. Ha? Bakit? Kumunot ang noo niya. Anong bakit? Bigla akong nalito sa isasagot ko. Bakit nga ba? Ano B bakit dito ka matutulog? B bakit magkasama pa tayo sa iisang kwarto? T pwede ka naman sa ibang kwarto. H hindi naman malalaman ni Mang Nitoy yun. Nauutol na sabi ko. Lalo namang nangunot ang noo niya habang titig na titig sa akin. Ayos ka lang. 000 naman. Sa ibang kwarto ka na lang matulog. Hindi pwede. Sinabi ko na sa'yo kanina diba? Lagi na tayong magkasama ngayon saan man ako naruroon. Ako ang bantay mo. Ngumuso ako. Mukhang seryoso nga talaga siya. Bahala ka. Basta, dito ako sa kama. Ikaw sa lapag. Sinabi ko na yan kanina. Sinabi mo na ba? Ngumisi siya. Mukhang inaantok ka pa. Matulog ka ulit. Hindi na ako inaantok. Nikay NGOs na sabi ko at nilapitan ang kapis na bintana. Hinayla ko ang lock nun at binuksan yun. Sumalubong sa akin ang preskong hangin at ang luntiang tanawin. Halos mga puno ng nyog ang nakikita ko pero meron ding ibang puno. Sa di kalayuan ay may nakikita din akong ibang bahay. Probinsyang probinsya ang atmosphere at sobrang nakaka-relax ang preskong hangin at tanawin. Para tuloy na sa bakasyon ang pakiramdam ko ngayon. Bumantong hininga ko at parang bigla akong na-guilty. Nandito ako ngayon na parang nagbabakasyon lang samantalang ang mga magulang at mga kapatid ko ay sobrang nag-aalala na sa akin. Gusto kong ipilit ulit kay Paco na pakawalan na niya ako at iuwi. Pero natatakot akong mag-iba na naman ang mood niya. Baka ikulong niya ako ulit. Pero may chance na ako ngayong makatakas dahil hindi na niya ako ikukulong sa kwarto. Yun nga lang ay bantay sarado naman niya ako. Kaya siyang takasan. Siya nga pala, oras na pala nang inom ng gamot mo. 8 oras na. Antag sa akin ni Paco, lumingon ako sa kanya. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan ang bagay na yun. Dito ka na lang. Ako na ang kukuha ng gamot mo sa sasakyan. Aniya at akmang lalabas ng kwarto pero bigla siyang natigilan at lumingon sa akin. Alam kong nag-iisip ka na ngayon kung paano makakatakas. Hindi mo ko matatakasan. Aniya at tuluyan ng lumabas. Naiwan naman akong nakaawang ang labi at namamangha. Nababasa ba niya ang nasa isip ko? Sinundan ko na lang ng tingin si Paco sa labas. Lumapit siya sa sasakyan at binuksan ang pinto na nasa backseat. May inaabot siya sa loob. Maya-maya ay hawak na niya ang puting supot na may lamang gamot ko at panlinis ng sugat. May bitbit din siyang itim na bag. Sinarado niya ang pinto at tumingin pa siya sa akin bago siya bumalik sa loob ng bahay. Tiningnan ko ang sarili sa salamin na nasa lumang aparador. Suot ko ang damit na dala ni Mang Nitoy. Damit yon ng anak niyang babae. Lumang t-shirt na kulay puti na medyo maluwang sa akin at paldang bulaklak na lampas hanggang tuhod ko ang haba. Pwede na ta. Sa loob-loob ko. Importante ay may maisuot ako. Lumabas na ako ng kwarto at sinuot ko na ang tsinelas na goma na medyo naapad na ang swelas. Pero pwede nang pagtiyagaan kesa nakapaalang ako. Bumaba na ako ng hagdan at narinig kong nag-uusap si Paco at si Mang Nitoy sa kusina. Lumingon sa akin si Paco nang makababa na ako ng hagdan. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa at tumaas ang sulok ng labi niya.
Napanguso naman ako at lumapit sa kanya sa komedor. Nakapatong sa ibabaw ng mesa ang mga pinamili ni Mang Nitoy sa palengke. May bigas, gulay, mga prutas at mga delata. Nililinisan naman niya sa lababo ang isda at karne na binili niya habang dumadaldal. May nakita akong saging at pumilas ako ng isa at binalatan yun sabay kagat. Ano bang luto ang gusto mong gawin ko dito sa isda, Sir Paco? Gusto mo ba ng sinabawan o inihaw? Tanong ni Mang Nitoy. Ano ho bang masarap na luto dyan? Abay parehas. Sariwang-sariwa itong isda kaya kapag naluto ay malinamnam ang lasa at manamis-namis pa. Tumingin sa akin si Paco. Ikaw, anong gusto mo? Inihaw o sinabawan? Nag-isip ako habang ninunguya ang saging na nasa bibig ko. Inihaw na lang. Matagal na akong hindi nakakakain ng inihaw na isda. Sabi ko, sige ho, Mang Nitoy. Inihaw na lang. O sige, inihaw. Lalagyan ko ito ng palaman na kamatis at sibuyas para mas lalong masarap. Kayo ho ang bahala, Mang Nitoy. Lumabas si Mang Nitoy sa isang pinto na nasa gilid ng kusina. May dirty kitchen kasi sa likod kung saan pwedeng magluto gamit ang kahoy. Kamusta ang mga damit na binigay sa'yo ni Mang Nitoy? Tanong ni Paco. Ayos lang. Medyo maluwang pero pwede na kesa wala akong maisuot. Sabi ko, hayaan mo, bukas na bukas pupunta tayo ng bayan. Ibibili kita ng mga damit na kasya sayo at iba pang mga kailangang munamilog ang mata ko at bigla akong na-excite sa sinabi niya. Talaga, pupunta tayo ng bayan bukas at kasama ako. Oo, ngumisi siya. Mukhang excited ka, ngumuso ako. Medyo, syempre makakalabas ako. Hindi tayo mamamasyal. Bibili lang tayo ng mga kailangan natin dito. Lalo na ng mga kailangan mo. Bilang babae alam kong marami kang personal na kailangan para sa sarili mo. Aniya at tumayo. Para namang may mainit na bagay ang dumampi sa dibdib ko. Ganito ba ka-caring ang isang kidnapper sa bihag niya? O namumukod tangi lang siya? O baka gaya ko ay may something na rin siyang nararamdam sa akin kaya ganito siya ka-caring bumilis ang tibok ng puso ko sa huling naisip. Ipinilig-pilig ko ang ulo. Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip ko. Mabait lang talaga sa akin si Paco at wala nang ibang kahulugan yun. Tiningnan ko si Paco na sinasamsam na ang mga pinamili ni Mang Nitoy. Nilagay niya sa kabinet ang mga delata. Ang gulay naman at mga prutas ay nilagay niya sa retan na basket. Fresco ang pakiramdam ko paglabas ko ng banyo. Mabuti na lang at may binili ding shampoo at sabon si Mang Nitoy kanina kaya nakaligo ako. Tinutuyo ko ang buhok gamit ang hinubad kong damit. Wala kasing tuwalya kaya ito na lang ang ginamit ko. Pero bukas ay magpapabili ako kay Paco. Saka, panty at bra na rin kahit mumurahin lang. Hinawi ko ang basang buhok at nakita ko si Paco na nakaupo sa komedor at nakatingin sa akin. Mukhang hinihintay niya akong matapos na maligo. Nag-init na naman ang pisngi ko. Bakit? Tanong ko. Ang tagal mong maligo. Halos 30 minutes. Aniya, matagal na ba yun? Ang bilis nga nun eh. Ang karaniwang ligo ko ay 45 minutes. Nagmamadali pa ako nun, 45 minutes. Nagmamadali ka na nun. E paano naman kung hindi ka nagmamadali? Mga 1 hour and 20 minutes. Ganon. Maliban na lang kapag napasarap ang babad ko sa tub, mas matagal. Mga 2 hours. Umawang ang labi niya. Pambihira. Anong klaseng ligo ba ang ginagawa mo? Kinukuskus ko ang buong katawan ko, syempre. Ngumisi siya at umiling-iling. Kaya naman pala, tumaas ang kilay ko. Kaya naman pala wala. Bilasan mo na dyan at aakyat na tayo sa taas. Inaantok na ako. Aniya at tumalikod na. Pumunta siya sa sala at naupo doon. Dinampot niya ang sigarilyo at humugot ng isang stick sabay ipit nun sa labi at sinindihan yun ng lighter. Hinithit niya yun at binuga ang usok sa ere. Nakatingin ako sa bawat kilos niya. Sa bawat galaw ng braso niya at pagkiling ng ulo. Sa bawat hit-hit niya ng sigarilyo at buga ng usok. Wala namang espesyal sa ginagawa niya. Pero iba ang dating sa mga mata ko. Nang tumingin siya sa akin ay bigla akong nag-iwas ng tingin at nagkunwaring abala sa pagpapatuyo ng buhok. Pumunta na rin ako sa sala para tumapat sa electric fan. Mabuti na lang din talaga at may linya ng kuryente dito sa bahay. Pinaparentahan din daw kasi itong bahay sa mga turistang napapasyal dito sa lugar na ito.
Pero ngayon ay okupado muna namin ito. Pahiram muna, ha? Antag ko kay Paco nang tumapat ako sa electric fan. Tumango lang siya at parang kapre na patuloy sa paghithit at buga sa sigarilyo niya. Bukas naman ang bintana kaya hindi nakukulob sa loob ng bahay ang usok. Guwapong kapra, sambit ng isip ko. Tumapat na ako sa electric fan at sinukli-sukli ko ng mga daliri ang buhok. Wala kasing sukli dito sa bahay kaya tiis-tiis muna ako sa mga daliri. Mukhang marami akong ipapabili kay Paco bukas. Hindi kaya siya magreklamo. E di ba bayaran ko siya kapag nakauwi na ako sa amin. Tumingin ako kay Paco at nahuli ko siyang nakatingin din sa akin. Bakit? Tanong ko. Ngumisi siya at hinithit ang sigarilyo at binuga ang usok sa ere. Wala, tipid niyang sagot ko. Napanguso na lang ako at tinuon na lang ang pansin sa pagpapatuyo ng buhok sa tapat ng electric fan. Tapos na ako, sabi ko at umalis na sa tapat ng electric fan. Tuyo na ang buhok mo. Medyo basa-basa pa ng konti. Pero patuyo na to. Ngumisi siya. Ang dami nyo palang ritual na mga babae bago matulog. Kulang pa nga ta eh.